my beloved Boss Mike Cervera. Please present. Yan na mga kababayan. Ito ho, ang tagpo ni Mami Pebbles. Actually, mga kababayan, nung pinanood ko yung hearing, parang dito lang ako na-excite eh. Oo, ito talaga yung inaabangan ko mga kababayan eh. Ito na mga kababayan ha. Panoorin ninyo. Pasok! Paige, could you please present it to her? Would that be your affidavit? Subscribe and sworn to? Pakitignan yung dokumento na binigay po sa inyo. Yung po ba ay affidavit po ninyo? At pirma nyo po ba yun na andyan? Mr. Chair, yes po. Thank you. Paige, pwede lang. Mami Pebbles, ang ganda mo dyan ha. Would you mind if I just call you Pebbles in this hearing? Mr. Chair, thank you po. Okay. Hate ko po yung Vicente. Okay. Huwag niyong tatawagin Vicente yan. Oo. Kung ayaw niyong matalakan. Mga kababayan. Si Mami Pebbles, tawagin niyo Pebbles. Oo. Kahit wala ng Mami. Huwag niyo lang tatawagin Vicente. Maniwala kayo sa akin. Tuloy. Thank you, Pebbles. Pebbles, itong sinumpaang salaysay mo ba is, ginawa mo ba ito? Ng kusang loob? At wala pong pumilit po sa inyo na gawin at pirmahan ito? Yes po, Mr. Chair. Thank you. Panoorin nyo ha, panoorin nyo. Ikaw po ay isang vlogger, Pebbles. Tama po ba? Yes po, Mr. Chair. At ito po ba ay full-time mong ginagawa o part-time lang? Part-time? Minsan po kasi hindi po ako nag-vlog for a month. So it's not your main source of income? Yes po, kasi wala po hindi po ako monetize. Okay. Hindi monetize. Pero meron po kayo ibang trabaho? Online seller po, Mr. Chair. Okay. Meron. Oo, online seller yan. Mga kababayan, baka akala nyo. Oo, may trabaho yan. Nagbebenta ng kung ano-ano yan. Parang ako lang. Mga kababayan, ha? Parang ako lang. Sige, tuloy. Online seller. Pag kayo po ay... Panoorin nyo maigi mga kababayan, ha? Sige, tuloy, ha? Panoorin nyo. Pasok. Nag-i-engage sa pagbablog. Ano po ang pangalan na ginagamit po ninyo? Pebbles po, Mr. Chair. Pebbles. Kasi nga po, hate ko po yung Vicente. Opo. Halata naman dahil ayaw mong gamitin Oy, Mami Pebbles. Sabihin mo na lang, Pebbles Talakera. Ikaw talaga, Tuloy. Ano pong social media platforms ang ginagamit po ninyo? Facebook po. Facebook lang? Meron din po akong ex, pero hindi po ako ganong nagpo-post dun. At ilang taon na po kayong nagbablog? Naku, matagal na ho. Nagbablog si Mami Pebbles. Oo, hindi pa ho ako, hindi pa ho ako tuloy. Nagbablog na yan, Sa totoo lang. Oo. Ito na. Tuloy. Sabi dito ni SMC, hanapin mo, Boss Mike, yung picture ni BBM nung kabataan niya. Malaki similarity ninyong dalawa. Naku, oo. Mamaya abangan mo, SMC, papalabas ko. Kasi mga kababayan, di ko ba alam? Di na nga ako masyadong nagla-live. Marami pala talagang mga kababayan, tayo, mga kaibigan, kakilala. Meron pa akong nagbigay sa akin gumawa ng kanta. Ay, grabe, mamaya ipi-play ko ha. Oo, thank you sa nagbigay. Oo, mamaya ko na lang babanggitin. Ano po? Nako, oo, kasama ko si Pangulo. Para kaming nananaginip na dalawa. Tuloy. Since 2014 po, Mr. Chair. 2014, that's about 11 years. Opo. Okay. Now, dito po sa affidavit po ninyo, Na. meron po kayong binanggit tungkol sa isang Maisog Rally sa Hong Kong noong July 2024. Ayan na! Putik na yan. Uy, parang nakwento ko na sa inyo, diba? Yung Hong Kong, kung paano nila inimbento, ginawa. Ang alin, ang peking video na nagdodroga daw ang Pangulo.
Di ba? Nakwento ko sa inyo yan eh. Tuloy. No, Mr. Chair, yung pong maisog event sa Hong Kong, that was July 7. July 7. July. Ah. Ay, wala naman nakalagay dito yung date eh. Sige, ako lang ang nagagay para malaman ko kung magsasabi ka ng totoo o hindi. Pwede po bang ipaliwanag po ninyo sa committee ito kung ano po itong maisog rally? Yan po yung normal, Mr. Chair, na ginagawa ng TOPS Coalition, yung maisog event na sa iba't ibang lugar, katulad ng sa New York, sa Vancouver, maski dito po sa Pilipinas, sa Liwasan. Yan po yung maisog rally na sinasabi. Yung maisog rally kung saan sila pupunta na parang nagpapaawa sa mga tao. Yun po yun. Kasi nga po di ba? Duterte ay babagsak na rin. Pati kayo sabing ganon? Pati kayo mga alipin. Eto na. Tuloy na natin. At ginagawa ito sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at saka ibang bansa. Opo. Thank you. Yan nga yun. Lahat yan. Yung mga iniikot-ikot nila. Kahit nga pinagtatabuyan sila sa Bulacan, di ba? Pinipilit pa nila. Ikaw ba ay kusang loob na pumunta doon sa mga maisog rally na yan? O sa mga lugar na ito? Ini-invite lang ho yan. Pag ini-invite po ako, Mr. Chair, napupunta po ako. Pero pag hindi po ako invited, hindi po ako pumupunta. Ini-invite ka? Sungit kaya yan. Masungit yan. Hindi nyo imbitahin yan, hindi yan pupunta. Pero pag inimbita nyo, mga kababayan, magdadala pa yan ng regalo sa inyo. Ganyan ang ugali niya, si Pebbles. Tuloy. Opo. May sumasagot po ba sa iyong pamasahe? Meron po. Meron. Pati yung accommodations po ninyo? Yung pamasahe lang po, pero yung accommodations, kapag isang beses pa lang po kasi ako nakapunta ng abroad na maisog rally. Saan po yun? Sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Sa Hong Kong, mga kababayan, gusto nyo ikwento ko? Kwento ko yung dinanas niyan. Naku, mga kababayan, ang sama-sama ng loob niyan. Sa totoo lang. Pero kapag mga kababayan, pipilitin nyo kung ikwento, naku, baka ikwento rito, antayin natin. Mga boss, hindi ko pa napapanood to. Sabay-sabay na natin, tuloy. Doon po, yung friend ko po yung nag-sponsor sa akin ng airfare and hotel. At pwede ko po bang malaman? Masabi po ninyo dito sa committee ito kung saan ka nag-stay at saka ilang araw ka na natili doon sa Hong Kong? July 7 po, ginawa yung event. July 6. 6, 7, and 8 po. July 6, 7, and 8 po ako nag-stay. Pero yung pangalan po ng hotel, nakalimutan ko na po. Kahit ako sa dami kong na-stayan ng hotel dyan, mga kababayan, hindi natin malaman eh. Di po ba? Ang natatandaan ko lang yung Panda. Oo, Panda Hotel. Yung iba kasi, Inchik ang pangalan eh. Mahirap tandaan. Kaya hindi niya rin matandaan. Tuloy. Okay, thank you. Bakit po kayo naimbita sa private dinner na sinasabi mo na naganap noong July 7, 2024? Hindi po, Mr. Chair. Ikwento mo, hindi yun. Hindi yun, hindi ganun ang nangyari. Hindi dinner lang basta-basta. Nayaya lang to eh. Tuloy. After po ng event, meron pong dinner. Naimbita po ng kayo? lahat ng naging speaker dun sa event. So, naging speaker kayo doon? Yes po. Okay. Pwede po bang sabihin nyo sa committee ito? Sino ang nag-imbita po sa inyo sa event na ito? Actually, Mr. Chair, nung pagtapos ng event, tapos nakatayo na po lahat ng mga tao, nagpapapicture yung mga umattend, yung mga followers. Ang nagsabi po sa akin na merong dinner after is si Attorney Harry. Si Attorney? Harry Roque. Ala ka, Roque, binanggit ka na. Mamaya ikaw na ituturo niyan. Roque. Ayan binanggit ka na ni Pebbles. Mamaya ikaw na ituturo niya. Maniwala ka sa akin. Harry Roque. Siya rin ba nag-imbita na lumawak ko doon? Hindi po. Yung pong mga boss sa mga hindi pa nakakapag-like dyan magsa-10,000 na tayo. Mag-like na kayo. organizer ng Maisog Hong Kong. Yung nag-organizer ng Hong Kong Maisog Rally.
Sa tingin mo, ano po ang dahilan? Bakit kayo inimbita doon? Kapareho rin po nung mga ginagawang rally dito sa Pilipinas. Nasabihin lahat ng ginagawa ng gobyerno na hindi namin gusto kasi that time kalaban po ako ng gobyerno. Mami Pebbles, kalaban naman talaga. Oo, kasi alam nyo naman, di ba? Kalaban eh. Kalaban. Hindi kritiko, kalaban talaga. Tuloy, Mami Pebbles, napatawa mo ko ron. Liwanagin po natin yun. Kalaban ka ng gobyerno? Ano po ang ibig sabihin po ninyo? Mr. Chair, Kayo po ba ay critic ng gobyerno? Yes po, critic yun. po. Kasi, Yan, magkaiba yun, Mami Pebbles. Huwag kang umami. Tuloy. Natawa ko ron. Huwag kang umaming. Kritiko ka lang, ha? Mukhang wala sa script yun. Tuloy. malawak po critical yung po. sinasabi po nyo na kalaban ka ng gobyerno. Sorry, kritiko Kahit siya natawa sa sarili niya eh. po ako ng gobyerno. Kritiko ka ng gobyerno. Okay. Meron akong meron pong binabanggit sa iyong affidavit na pagkatapos ng nangyaring maisog rally sa Hong Kong, ikaw ay naimbita na dumalo sa isang pribadong dinner. Alam mo, Luis Sambora, kalaban, ganun talaga yung yung mga DDS, sila Roque, ang tingin nila sa gobyerno kalaban. Yun talaga yan. Kaya si Mami Pebbles, ganun talaga. Kung ano yung kanila noon na mga ginagawa at pagtingin sa gobyerno, yun yung nasasabi niya. Pero totoo talaga. Kalaban ang tingin nila sa gobyerno. Hindi naman yun yung sinabi ko kay Mami Pebbles eh. Sabi ko, huwag mo siya sabing kalaban. Kritiko ka lang. Tuloy! Tama na mga iba pro-Duterte vloggers at personalities. Meron akong ipapakitang litratong ito sa screen. Sagot lang pakisabi lang kung ito po ang sinasabi po ninyong dinner na nangyari. Yes po, Mr. Chair. Yes po, Mr. Chair. Yan daw po yung dinner na nangyari. Lakihan ko mga kababayan para makita nyo ha. Lakihan nyo. Lakihan Boss Mike. Yan. Para makita ka pa rin. Yan. Check, please flash the photo on the screen. Yes po, Mr. Chair. Yan po yung dinner. Ayan na yung dinner nila mga kababayan. Kung mapapansin nyo, yung pulburon video mga kababayan, yung background mga kababayan, yan kulay berdeng berdeng tabing, cortina. Napansin nyo ba? Yung pulburon video na nilabas nila, yan po yun Yan ho yung cortina. Tuloy. Loading! Bilis! Loading. Naglo-loading mga kababayan sa sa saan ba yan? Sa Congress. Ayan kanila yan Usod natin. Usod! Yan. Isa pa. Dito po. Ayan. Naka-black? Hindi po yung naka-brown. Kung nakaupo from left side. Ayan, mga kababayan Pwede ba? Narayan ka. Nako, loading sila Yes po, Mr. Chair. Try ko po lahat. Yung kakilala ko lang po ha. Opo. Yung pong nakaupo from left side is si Tio Moreno. Yan, yung naka-brown mga kababayan dito sa unahan Yan ho, si Tio Moreno. Yan ho yung si Alex Distor mga kababayan Yung nakatayo po na Tio Moreno, yung nakaupo dito sa kaliwa? Dito po. Kaliwa. Naka-black? Hindi po yung naka-brown. Brown. Naka-t-shirt? Yes po. Ay, ipag doon po kasi ako tumingin. Kasi nasa left sa photo, yes.
Okay. And yung nakatayo po na white is si Miss Sas Rogando Sasot. Okay. Ako po yung kasunod. Sumunod po si Miss Joey. Next si Sec Trixie, si Attorney Vic. Oh, ayan po mga kababayan, Tio Moreno. Yung nakaputi, si Sas. Ayun, si Mami Pebbles. Ito naman yung hindi daw naliligo. Siyempre si Attorney Trixie. Ito namang malapad ang noo, si Attorney Vic yan. Oh, next. Then yung nakaupo pong green is si Prof. Ana. Uy. Okay. Yung naka-red, hindi ko po kilala. Yung katabi po ng naka-red, si Attorney Harry Roque. Ang hindi niya kilala yan, yung nakakulay pula. Mukhang malaki papel na itong nakakulay pula na to eh. Sino kaya yan, mga kababayan? Baka naman kilala nyo, ha? Yung nakatayo pong naka-black, si Daniel Long. Daniel Long, di ko kilala. Kilala nyo ba yan? Yung naka-green na nakatayo, hindi ko po kilala. Baka amuyong lang. Yung katabi ng naka-green, si Pam. Si Pam, ito yung ito yung mga sinibaksano sa PCO, si Pam. Yung may channel ito, dalawa sila. Di ba? Yung wala nang wala, puro fake news naman yung binabalita. Yan yung mga kababayan. Tuloy. Yung katabi ni Pam, hindi ko po kilala. And then yung pong nakaupo sa right, si Mr. Abines. Ako, yan yun, may kaso. Ito yung na search warrant. Si Abines ba yan? Next, June Abines ba yun? Yung katabi ni Mr. Abines, hindi ko po kilala. Then si Attorney Glenn Chong and si Doc Badoy. Nako! Yan. Ilan ang hindi kilala ni rito? Ni Mami Pebbles. Itong nakapula, itong malapad ang noo dito sa may sa kanan, mga kababayan. Opo. At itong katabi ni John Abines. So, isa, dalawa, tatlo, mga kababayan ang hindi nakilala. Tuloy. Alam mo ba, Pebbles, kung sino ang nagbayad sa dinner na yan? Ang pagkakaalam ko po si Attorney Harry. Si Harry daw nagpakain. Mukhang hawak ni Harry yung yung kaban ng bayan eh. Attorney Harry Roque. Okay. Punta na tayo dun sa laman ng iyong affidavit. Sinabi mo sa iyong affidavit, Pebbles, Ayan na. na pinag-uusapan sa dinner na yon na may larawan o picture si Attorney Harry Roque na di umano nagpapakita na gumagamit ng cocaine si PBBM. Yan, naku, nakwento sa akin yan, nakwento. Ano yung Mami Pebbles, di ba sabi mo? Ang unang plano, eto mga kababayan hindi ko pa napapanood to. Ewan ko kung magiging salungat, bahala na. Ang unang plano, mga kababayan, litrato lang yung ipapalabas nila. Kaya nga kami nagulat, biglang naging naging video na. Kahit si Mami Pebbles nagulat. Kasi litrato lang yung ipapalabas eh. Bakit naging video na? Yan, mga kababayan. Siguro naisip ni Harry na mas makatotohanan kapag video yung pinalabas eh. Di ba? Kapag litrato lang, mas madaling sabihin na inedit eh. Hindi nila alam, mga kababayan, usong-uso na yung AI. Napakadali nang gawin nung fake video na nagdodroga daw ang Pangulo. Napakadali na nun. Sigurado ka ba dyan? Sa sinabi mo sa affidavit mo na ito? Late po kasi akong dumating, Mr. Chair. So mga 1 hour na sila nandun sa restaurant, nag-uusap. Bago po kami dumating ni Attorney Vic and ni Pam. So mini-message na po nila ako na nasa na daw po ako, marami ng chikahan. So pagdating ko po, yun po yung topic. About the Pulburon video. Okay. Sinabi mo rin sa iyong affidavit, Pebbles, na walang pinakitang picture si Attorney Harry Roque doon sa pinag-uusapan po ninyo. Pero base po sa iyong obserbasyon, mukha bang yung ibang mga kasamaan mo ay alam na ito din nila narinig ang tungkol sa larawan na yan? In fairness naman po dun sa mga kasama ko, hindi po nila alam. Wala po kaming alam lahat. Okay, thank you. Dito rin sa affidavit po ninyo,
Ano? Pinag-usapan din ninyo sa oras po na yon sa dinner kung paano i-release yung sinasabing picture na hawak ni Atty. Roque. Tama Yes, po ba? Yes po, Mr. Chair. At napagkaisahan na mas maigi na yung photo na yon ay pa-release sa isang foreign influencer para mas kapani-paniwala. Patay ka, patay ka, patay ka, patay ka, Roque! Alam nyo, mga kababayan, eto na, ha? Kakabahan na lalo si Roque nito. Maniwala kayo. Talagang pinlano nila. Pag lumabas na pinlano yan, nako, tanong nyo na kay Libayan kung ano kasunod niyan. Yari na yan. Tuloy. Mr. Chair, hindi naman po na pagkaisahan, pero nagbibigay po sila ng mga opinion na dapat siguro sa international vlogger dapat na maglabas, or yung Australian reporter na nag-interview kay PBBM, pero hindi po siya napagkaisahan. Kumbaga nagbibigay lang po sila ng mga opinion. Pinaplano nga nila. 'Di ba? Pinaplano yung Mami Pebbles. Pinaplano nila kung paano nila ilalabas. Kasi alam nilang peke yung ilalabas nila eh. Kaya tignan nyo mga kababayan, hindi ba kayo nagtaka na anong ginawa nila? Pinalabas nila sa Australia, Canada, 'di ba? Doon sa Toronto to pinalabas eh. 'Di mo ba? Kaya alam nyo mga kababayan, alam nilang peke talaga 'yan. Kasi kung malalakas ang loob niyan, dito nila pinalabas 'yan sa Pilipinas. Opo, maniwala kayo. Tuloy. Pilinano nilang maigi 'yan. Okay, thank you. Pebbles, kung totoo man ang picture, bakit kailangan pa maghanap ng foreign influencer to release the picture? Yan. Kita nyo? Bakit kailangan pang maghanap ng mga foreigner na vlogger o media o ano pa man para maglabas daw? Nako, Diyos ko po. Kasi takot nga silang ilabas eh. Kailangan bigyan ng some semblance of credibility ang pag-release dito. Ako? Siguro po, Mr. Chair, para mapanood agad international. Bakit kailangan ng semblance of credibility? Dahil hindi tunay yung litrato o yung photo? Bakit kailangan ng grupo po ninyo na magkaroon ng semblance of credibility yung litrato o yung photo na yun? Yan, ang galing-galing mo. Ako, panggaling mo. Nagets agad, Bakit kailangan nga? 'Di ba? Bakit kailangan pang ganun? Para maggawin nilang makatotohanan yung ipapalabas nila. 'Di ba? Kasi nga alam nga nilang peke, yun lang yun. Hindi ko po... Kasi that time po, Mr. Chair, nakikinig lang po ako. Hindi po ako nagbibigay ng opinion na ilabas ng international vlogger. Nakikinig lang po ako sa kanila. Wala po akong binigay na opinion na, sige, ilabas mo, dapat ilabas siya ni ganito, dapat ilabas siya ni ganyan. Yan, ilabas mo yung sarili mo! Para hindi ka madamay! Galing talaga ng Mami Pebbles ko. Oo, tama, ganyan. Ganyan ang pangatwiran. Kunyari, magmaang-maangan ka, Mami Pebbles! Para medyo lumayo ka, di ba? Tuloy. Hindi po ba, Pebbles, having in this business for 11 years, kung kailangan bigyan ng credibility sa isang bagay, yun ay dahil yung isang bagay na yun ay manamanin. Yung bang pwedeng hindi totoo? Yes po, Mr. Dahil kung totoo yun, hindi nyo na kailangan na bigyan ng credence o credibility. Kaya nga. Kasi kailangan magkaroon ng credibility yung video, yung picture na ilalabas nila. Kasi mga kababayan, kapag basta lang nilabas yan, parang wala lang yan. Alam nyo naman maraming sasalungat at susupalpal dyan eh. Susunugin namin agad yan mga kababayan, di po ba? So kailangan talaga nilang ingatan din. Kailangan paniwalaan pa rin. Sa pamamagitan ng marami o may ibang maglalabas na mga kung sino. Pero mukhang wala silang nakuha. Bakit ho? Sila na nagpalabas niyan eh. Siguro mga kababayan, nakita rin ng mga ng mga foreigner na
ay alanganin yung video nyo. Isang tingin pa lang mga kababayan, alam nyo ng peke ito eh. Yes po, Mr. Chair. Yes, thank you. Sa iyong obserbasyon, Pebbles, sino ang nangunguna sa diskusyon nung oras po na yun? Yan! Mr. Chair, si Attorney Harry Roque po. Alaka! Ni Harry Roque. Alaka, Roque! Roque ni Nam Roque! Ikaw! Alaka, lagot ka, Roque! Ikaw pala bangka, Roque, ha? Ikaw ang bangka. Ayan, oh, sabi ni Mami Pebbles, oh. Ikaw ang bangka. Yari ka. Talay. Pwede ko bang... Yes, thank you. Sa iyong obserbasyon, Pebbles, sino ang nangunguna sa diskusyon nung oras po na yun? Alaka. Mr. Chair, si Attorney Harry Roque po. Boom! Panes! Boom, boom, boom! Panot! Boom! Panes! Boom, boom, boom! Panot! Yari, mga kababayan. Yari! Tinuro, mga kababayan. Tandaan nyo yan. Pangyayari na yan. Taloy. So, si Attorney Harry Roque. No. Pwede ko bang tatanungin, Pebbles? At that time na ikaw ay nagba-vlog, ng panahon na yon, ikaw ba ay DDS? Hindi po, Mr. Chair. Ano po kayo? Alay! Di siya DDS! Tinanggi na! Sabi ko sa inyo, hindi naman DDS yan eh. Si Mami Pebbles. Oo, may tampo lang yan. Nadala lang nila Maharlika. Oo, yung tampo niya, dinala nila Maharlika. Kinuha yung yung kanyang emosyon ng pagkakataon na yan. Nung panahon na yan, nagtatrabaho ako sa malayo. Kaya hindi ko naagapan, mga kababayan. Hindi ko naagapan, sorry sa inyo. Oo, minsan gusto kong sisihin yung sarili ko eh. Pero mga kababayan, bumawi naman tayo, di ba? Di ba? Okay na yun. Bumabawi na tayo, di ba? Tuloy. Pro-Philippines. Pro-Philippines. Wala po akong pinapanigan. Wala kayo pinapanigan. Hindi po ako BBM vlogger that time, hindi rin po ako DDS. Pero sa mga vlog ninyo, sumusuporta po kayo sa mga Duterte. Hindi po, Mr. Chair. Hindi. Okay. Alaka! Mami Pebbles! Sinasabi ko na nga ba eh. Isa kang tanim. Hindi daw siya sumusuporta pala eh. Sa mga DDS eh. Ito na ba yung sinasabing pink palaka? Sige, tuloy. Dito rin sa iyong affidavit, may binanggit ka na binanggit din ni Atty. Roque. Ayan. Sa affidavit daw, may binanggit daw may binanggit si Mami Pebbles sa kanyang affidavit na si Roque ay Sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. oo nga! Sinabi niya yan! Ay, naku! Oo, sabi ni Roque, kayang-kaya daw magpabagsak ng gobyerno. Naniniwala po ba kayo ron? Parang mukhang babagsak yung mata ni Roque at saka yung buhok niya. bago pa man niya mapabagsak yung gobyerno, Grabe, eto na. May po ba pagkabasa ko dito sa affidavit po ninyo? Yes po, Mr. Chair. Ang exactly sinabi niya dyan is, nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Alaka! Nagkamali sila. Magaling akong magpabagsak ng gobyerno. Bakit nagtatago si Roque? Oy, Roque! Dali na. Uwi ka na. Pabagsakin mo na yung gobyerno. Dali. Uwi! Yari, mga kababayan. Oo, patong tongpats na kaso ito.
Tuloy. Oh, Yes po, Mr. Chair. Ang exactly sinabi niyo dyan is, nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Naku pa! Diyos ko! Ang bigat niyan, mga kababayan, maniwala kayo. Pag tinayuan ni Mami Pebbles yan, yari talaga si Roque. Yari yan! Oo, yan na mag-uumpisa na ang baitang. Oo, baitang muna, mga kababayan. Baitang ng pagpapauwi kay Roque sa Pilipinas. Talay! oh. Sa tingin mo, kaya po ba niya talaga? No. Mr. Chair, hindi po, kasi nagtatago po siya ngayon eh. Boom! Roque, sinabihan ka ni Mami Pebbles. Sa tingin ko po, hindi. Kasi nagtatago po siya ngayon. Ay, grabe. Grabe si Pebbles dito. Malupit. Talay! Meron. yung, yung, sa iyong interpretasyon, Pebbles, nung gabi na yon, kung ano man ang pinag-usapan nyo doon, specifically yung supposed photo na gumamit ng cocaine si PBM ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno ayon kay Harry Roque? Sa palagay ko po, Mr. Chair, party po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. Halaka! Patay kayo dyan! Patay kayo! Yari sila dito, mga kababayan. Maniwala kayo. Yari sila. Yari kayo dyan! Okay. Meron po bang ibang pinag-usapan pa nung gabi ngayon? Wala na po, Mr. Chair. Wala na. Okay. Now, meron ka rin binanggit dito sa iyong affidavit, yung may sug rally sa Vancouver, Canada. Yan. Dito po yata, inirelease officially, yung photo na pinag-usapan ninyo doon sa Hong Kong may sug rally. Yes po, Mr. Chair. Comsec, paki-flash po ang video clip na nagpapakita ng pag-release ng Pulveron video sa rally sa Vancouver. Yan, sa Vancouver pala pa, mga kababayan, sa Canada. Naku! Eto na, mga kababayan, tignan natin, ha? Oo, ang sarap balikan ng mga nakaraan, ano? Kailangan maisara natin to, eh. Sa totoo lang. Napapainom lang tubig si Mami Pebbles. Tuloy! First time niya yan. Sabi niya sa akin, first time ko to. Oo, syempre kinakabahan din ako. Oy, bawal ipakita ang combo. Tuloy! Yan ba yung epekto ng pulburon? Kailangan sumagot siya ng tama, lalong-lalo na mukhang mailalabas na ang pulburon video. Thank you. Pebbles, nandun ka ba sa rally sa Vancouver? Wala po, Mr. Chair. Paano mo, kung wala ka po doon, paano mo nalaman ito? Naka-live po yan, Mr. Chair. Wala siya doon, wala namang visa si Mami Pebbles, eh. Ikukuha ko pa. Mami Pebbles, ikukuha pa lang kita. Tuloy. Live po sila dyan. May nag-abiso sa'yo na magla-live sila? Wala po, Mr. Chair. Pero kasi, pag binuksan niyo po yung social media, yung Facebook, yan po yung trending. Naku, oo. Yun ang trending. Pebbles, mapapansin sa isang video na si Atty. Roque mismo ang nasa entablado at nangunguna sa rally. Tama. Yes po, Mr. Chair. Yun! Di ba? Ano na, Rosemaria Rosales Kagawa, naniniwala ka na sa akin ngayon? Kasi kayo ayaw nyo maniwala sa akin, eh. Malulupit yung mga bata ko. Di ba? Dati nagagalit pa kayo sa akin, eh. Pero hindi naman ako nagalit sa inyo. Naniwala lang kayo sa galit. Tuloy. Siya rin ang nagbibigay ng pahayag sa harap ng mga tao, kaya masasabi ba natin na aktibo siyang bahagi ng event na ito? Yes po, Mr. Chair.
So, malinaw na si Atty. Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang pulburon video. Yes po, Mr. Chair. At base sa video, siya mismo ang nasa sentro ng kaganapan. Tama rin. Yes po, Mr. Chair. Ngayon, Inamin na lahat, mga kababayan, talagang nilaglag na ng husto. No? Nilaglag pala ng husto ni Mami Pebbles. O, tuloy. ayon din dito sa iyong sinupang salaysay, isa sa mga dumalo sa Vancouver Maisog Rally ay si Maharlika. Nako! Yes po, Mr. Chair. Diinan mo yan, ha? Diinan mo! Diinan mo! Hindi ko alam kung didiinan niya o iingatan pa niya to eh. Sa totoo lang. Kasi nung nag-uusap kami, parang medyo, alam nyo kasi kami, yung mga magkakaibigan ba, parang meron pang reservation eh. Oo, pero dapat diinan niya na to eh. No? Diinan mo na, Mami Pebbles. Hindi po bang sabihin mo kung sino itong si Maharlika? Si Maharlika po yung isang vlogger niya taga-US. Taga-US. Sabihin mo may kaso, dinimanda ni Mel Robles, gano'n. Sabihin mo gano'n, kilala ko po siya. Siya po si Maharlika. Oo, maraming kaso. Dinimanda ni Mel Robles kasama si Mike Cervera. Ganon. Wala, di sinabi. O, sige na, ito na. Ayon din dito sa iyong salaysay, parang alam na ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa ito may sa publiko. Bakit po ninyo nasabi ito? Yan na. Sagutin mo yan, Mami Pebbles, ha? Sagutin mo yan. Oo. Bakit parang alam na ni Maharlika na kung ano yung nilalaman ng video? Matagal na ho yan, mga kababayan. Sinalsal niya ng maigi yan. Halos 3 taon sinalsal ni Maharlika yan. O di ba pinaniwalaan ng karamihan? Lalo-lalo na yung mga tangat bobo. Di po ba? Nung wala na hong maipakita at nagipit na, tsaka nila ginawa, kaya alam na ni Maharlika kung ano laman yan. Tuloy. Paulit po, Mr. Chair. Ayon dito sa iyo sa salaysay din, parang alam ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa man ito may sa publiko. Yes po, Mr. Chair. Patay. Alam. Mukhang susunod sige, tuloy. Ano po ang basehan ninyo? Kasi noon pa po niya sinasabi na may video. Tumpak! Matagal na, mga kababayan, sinasabi niya. Hindi nyo pa nalalaman, alam na namin yan. Sabi nga namin sa The Big Five, 2 buwan pa lang nakakaupo, nahahalal si Pangulong Bongbong Marcos. Abay, sa amin sinabi yan. Meron daw video. Kahit pala kay Mami Pebble, sinabi rin na may video eh. Tuloy. Okay. Baby. Ayon sa iyong affidavit, sinabi mong nagpadala sa iyo ng mensahe si Maharlika bago pa man lumabas sa video na tinaburi ang polvoron video. Tama rin po ba? Yes po, Mr. Chair. Ano po yung nilalaman ng mensahe sa iyo? Na may video po at naka-green na damit si PBBM. Okay. At sinabi mo rin sa iyong affidavit, Naka-green pala DDS si PBBM. Kung naka-green, baka DDS din yon, mga kababayan. Yung nagpupulburon. Nagets nyo ba? Ayan ang islo naka-green daw sa video. Hindi kaya DDS din yon. Yung talagang nagpupulburon. Di po ba? Tanong ko, kailan nyo nakita si Pangulo nagsuot ng polong kulay berde? Meron ba? Kaya nga, mga kababayan, kung nakaberde yon, baka DDS talaga yon. Tapos pinatong sa mukha, yung mukha ni Pangulong Bongbong. Tama, mali? Di ba? Eto na. Hikayat ka ni Maharlika, nasakyan mo ang ilalabas na video. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong konteksto? Ang sabi niya po is, sakyan ko na lang. Sakyan!
Anong klaseng sakayan, Mami Pebbles? Sakyan mo kahit alam mo na peke ito. Sakyan mo na lang kasi kailangan natin gawin ito. Kasi hirap na tayo. Ang laki ng bayad kay Maharlika. Pero hanggang ngayon, nakaupo pa rin si Pangulo. Oh. Kita nyo, kaya nga si Banat Bay nagsiselos eh. Oh. Bakit? Eh, mas malaki bayad ni Maharlika eh. Oh. Tanong nyo sa kanya. Tuloy. Kasi po, ang sinasabi ko po sa kanya is, nakakainis kayo, bakit kayo may kopya? Kami wala. So, bakit naman kaya sinabihan ka ni Maharlika tungkol sa video bago pa man lang ipalabas to? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Kasi po, sa totoo lang po, Mr. Chair, si Maharlika, kaibigan ko po yan, pero kahit kaibigan ko siya at meron siya mga issues, hindi po siya nagsasabi sa akin kung sino yung mga puting ahas niya. At hindi rin naman po ako nagtatanong. Eh, kahit naman eh, puting ahas, naniniwala ba kayo mga kababayan? Yung puting ahas niya, nandun lang sa loob ng utak niya yan. Wala talagang puting ahas. Wala talagang nagsasabi ng impormasyon. Bakit ho? Mahirap po pagkatiwalaan si Maharlika. Kaya si Maharlika gagawa na lang ng ng mga kwento na pinagtahi-tahi niya galing sa utak niya. Dun ho magaling si Maharlika. Tandaan niyo mga kababayan, wala talagang puting ahas. Oo, utak niya lang yun. Tuloy. Okay. Hindi na po ako magtatanong doon. May ipapakita akong video. Paki-plus po yung video na sinabit ni Pebbles bilang Annex B ng kanyang affidavit. Comsec. Ayan mga kababayan, nakita nyo ba yan? Yan video na nag-trending na yan na hindi naman kinagat ng sambayan ng Pilipino. Bagkos kinasira pa nga nila ng husto. Di ba? Tuloy. Ako? Ito po ba yung video na pinag-uusapan po natin na Pebbles? Yes po, Mr. Chair. At yan din ang video na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July 22? Yes po, Mr. Chair. Ito rin po ba ang tinaguriang pulburon video? Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang ipaliwanag nyo sa akin? Ano po bang sinasabi o nakikita dito sa video na ito? Alaka, eto na, mga kababayan. Alaka! Oo, sana, no? Kung ano yung sinabi sa akin, yun din sabihin dyan sa hearing. Sige, Mami Pebbles. Promise, hindi ko pa ito napanood. Ito na. Naggumagamit po ang presidente ng droga. Okay. Meron din dito sa iyong affidavit. Binanggit mo yung isang raw version at yung enhanced version. Pakipaliwanag po sa amin. Ano po ang ibig sabihin nito? Halatang edited mga kababayan eh. Umiitim, nag-iiba yung mukha eh. Di po ba? Halatang mga kababayan. Sa iyong affidavit? Ayun o, tingnan nyo yung noo. Yung raw version po kasi, kapag tinignan nyo, hindi nyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, in-enhance po nila yung video para mas maging mali. Alaka! Yari kayo dyan! Naku, matibay yan mga kababayan na meron palang naunang video, hindi sa akin nasabi yan. Oo. May naunang video na hindi niya kamukhang kamukha. Kaya ang ginawa, inedit palalo, in-enhance. Lakal, Roque, yari kayo dyan. Yari kayo kay naku! Patay. Oo, eto na. Mga kababayan, ulitin ko lang konti. Meron din dito sa iyong affidavit. Binanggit mo yung isang raw version at yung enhanced version. Pakipaliwanag po sa amin. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong affidavit? Yung raw version po kasi, kapag tinignan nyo, hindi nyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, halaka, ibig sabihin, halatang halata, Halatang halata yung raw. Oo, yung raw, yung nauna, raw. Oo, tapos in-enhance nila. Naku, yari kayo rito. Yari kayo sa pasabog, Nino. Ni Mami Pebbles, yari kayo. in-enhance po nila yung video para
mas maging maliwanag. Inedit pa nila. Para daw mas maging mas maging maliwanag at maging kamukha siguro. At mas makita. Okay. Lalagyan ng tawas yung lagyan ng droga daw. Parang lalagyan ng tawas Ang ibig nyo bang sabihin, ina-edit yung video? Yes, Mr. Chair. Version? Maski po yung raw video, hindi po ako naniniwala na si PBBM yan. Ano po? Maski po yung naunang video, hindi po ako naniniwalang si BBBM yan. Patay. Mga kababayan, yari na. Yari na kayo. Mga DDS. Nako, Diyos ko po. 3 taon pa kayong ganyan. Tuloy. Yung inyong basihan? Kasi po, Mr. Chairman, kanay. Pwede pakiulit yung sinabi mo kanina, Miss Kunanan? alin po Mr. Chair? Yung indisi ano yun? Sino yun? Sa raw at saka enhanced version? Hindi po si PBBM yan. Indisi? PBBM, hindi po yan yung presidente. Thank you, Mr. Chairman. Pinaulit mga kababayan. Tuloy. Ano po yung basihan po ninyo, Pebbles? Kasi po Mr. Chair, hindi naman po talaga yun yung mukha ni PBBM. Noon ko po pa kasi siya kilala. And kung yung edad niya that time, kung titingnan po mabuti yung nasa video, kung 30 plus pa lang siya or 40, parang wala pa po yatang cellphone nun. Okay. Mga kababayan, totoo naman, di ba? Parang wala pang cellphone dati. Kahit paano, kailan ba nag-umpisa ang camera ng cellphone? Mga 1999 yata, Di ba? 1999. Oo, hindi. Oo, baka nga 2023, 2024 yung natandaan ko, unang-unang cellphone ko na may camera, mga kababayan, 7650. Oo. Hindi 7610. 7650 yung ini-slide ng gano'n, no? Di ba? Na malaki na parang sabon. Yung ini-slide na gano'n. Taray na cellphone na Nokia! Di ba? Grabe, no? Matindi tong revelasyon na to, mga kababayan. Matindi. Galing mo, Mami Pebbles. Oo, tuloy. So, sa tingin mo, Pebbles, merong sinadyang alteration sa video upang manipulahin at ang itsura ng taong nasa eksena? Yes. Ayun nga, 2004 nga. Sorry naman. Oo. 2002, 2003, 2004, ganyan. Parang 2002 ako nagkaroon ng ganun eh. Oo. Tuloy. Po Mr. Chair. Ayun. Ibig sabihin, lumalabas na planado ang pagpapakalat ng video para... Yan ang sinasabi ko. Yan ang palalabasin dyan. Pag planado, mga kababayan, pag planado yung pagpapakalat ng video, ano ang merong kasunod? Sige nga! Pag planado, pag napalitaw, napatunayan, na planado, yung pagpapakalat ng video, merong mananagot at merong madidimanda rito. Yari kayo. Tuloy. Makapanira kay PBBM. Tama po. Yes po Mr. Chair. At ayon sa iyo, si Harry Roque ang may pakanan nito. Yes po Mr. Chair. Pero patay, hindi... Patay! Hala ka, Roque, ikaw daw talaga may pakana! Ayan sabi grabe si Mami Pebbles. Talagang revelasyon. Wala nang preno-preno. PBBM. Tama po. Yes po Mr. Chair. At ayon sa iyo, si Harry Roque ang may pakanan nito. Yes po Mr. Chair. Patay! Harry Roque, ikaw daw may pakana. Tinuro na si Harry Roque na siyang may pakana ng polborong video. Katulad ng mga sinasabi natin noong nakaraang taon, noong tinatalakay natin
yung pagpapalabas nila ng peking video. Si Harry Roque talaga, ang alin? Ang promotor, mastermind, at pasimuno ng pagpapakalat ng peking video na yan. Yari ka ngayon, not pa. Tuloy. Pero hindi lamang si Atty. Roque ang high official na nasa meeting na yon. Tama po ba? Hindi lang siya. Live po ito, hindi po replay ha. Bells here. Opo ha. Live po ito, live po. Live. Tuloy. Yung sa Hong Kong po, Mr. Chair? Yes. Ano? Andali? Ibig sabihin, lumalabas na planado ang pagpapakalat ng video para makapanira kay PBBM. Tama po. Yes po, Mr. Chair. Patay. Yari, mga kababayan. Yari. Oo, ka-vibes. Yari si rito. Si Roque. Yari talaga. At ayon sa iyo, si Harry Roque ang may pakanan dito. Nako. Yes po, Mr. Chair. Patay. Ayan na, mga kababayan, inamin na. Si Roque talaga ang may pakananan lahat. Kita nyo, maliwanag. Inamin na ho ng dating kasamahan ni Roque na si Pebbles Talakera, Pebbles Cunanan, Vicente Cunanan, kung ano pang mga katawagan, mga kababayan ninyo na nasanay kayo. Kasi ang tawag ko dyan, Mi. Oo. Mi, kamusta ka na? Ganun lang ako. Pero kayo, tawagin yung Pebbles, okay lang sa kanya. Wag nyo lang tatawaging Vicente, ha? Tuloy. Pero hindi lamang si Atty. Roque ang high official na nasa meeting na yon. Tama po ba? Yung sa Hong Kong po, Mr. Chair? Yes. Politician po ba? Yes po, Mr. Chair. Yes. Sino yan? Sabi ni Grace Pablo, sunog ang USB. Wala na yan, si Binag. Hindi na nga nalabas yung USB na yan. Ang tagal-tagal nilang sinasalsal din eh. Di ba? Salsal sila na salsal dyan sa USB na yan. Hindi naman napakita. Tuloy. Okay. Patay. Sino yan? Sino muna yan? Mami Pebble, sabihin mo kung sino yung politician. Huling katanungan, Pebbles. At sana masagot mo ito. Bakit ka nagsasalita ngayon at bakit ka pumirma ng isang affidavit? Ayan, putik na yan. Gusto ko yan. Sagutin mo yan, bakit ka nagsasalita ngayon? Mami Pebbles, Huwag mo ko dadamay, Mami. Eto na, mga kababayan, eto na. Para itama po ang mali. Yun! Ang galing-galing mo talaga! Ang galing! Para itama ang mali. Ang galing. Panalo, mga kababayan. Ang galing na sagot. Very good ka. Tuloy. Para itama. Okay. Thank you, Mr. Chair. I would just like to manifest that yung Polvoron video, according to the Philippine National Police Cybercrime Office and National Bureau of Investigation, which have conducted a video spectral analysis, and these officers concluded that the traumatic nuts and anti-tragus or parts of the ear of the man in the video did not match those of the PBBM. And there were also independent fact-checking organizations which conducted verification, conducting deepfake analysis insofar as the video is concerned, and all confirmed na hindi po si PBBM ang nasa video. Yan, napatunayan na hindi ho si PBBM ho yung nasa video, mga kababayan. Hindi ho sige, tuloy. Maliwanag na ho yan, periodan na natin yan. Pero yung mga dalawa, tatlo o ilan pa sila, abay pinagpipilitan pa na totoo daw yung video. Di ba? Pinagpipilitan pa. Tuloy. Thank you at maraming salamat, Mr. Chair. Ayun. Thank you, Pebbles. Thank you po, Mr. Chair. Wala na ba magtatanong? Baka meron pa magtanong, ha? Bago kayo mag-iyakan dyan, magtanong na kayo. Himala, walang DDS ngayon dito, tuloy. Chairman. Yes, this JJ. Yeah, can I have just a few questions to Ms. Pebbles Cunanan? You have the floor. Thank you very much. Ms. Cunanan, nabanggit niyo po kanina na
Ito pong pulburon video ay peke. Oh. Yes po, Mr. Chair. Ala, peke! Putik na yan, ang sakit niya mga kababayan. Alam niyo yun, yung kasama niyo mismo sa pagpapakalat, sa pagpaplano, siya mismo magsasabi peke yung video. Di po ba, mga kababayan? Nagmi-meeting sila. Tuloy. Ano po masasabi na peke yung video? Halatang ginawa naman po siya, Mr. Chair. Pinalabas nila na malabo yung raw video para lang masabi na kamukha ni PBBM. Tapos, in-enhance po nila and sa kanila, in AI. Okay. So, when you say... Grabe, kita nyo mga kababayan, alam na alam ni Mami Pebbles kung ano nangyari. nila, sino po yung sila? Who do you pertain Alam ko to? naman po, Mr. Chair, na hindi lang si Attorney Harry Roque yung nasa likod ng video na yan. Ala, sabihin mo na! Sabihin mo na kasi lahat. Alam naman nating hindi lang si Rocky yan. Sasabihin niya na yan, sasabihin niya na. Sige, sabihin mo na. Sino pa kaya, Miss Pebbles, ang nasa likuran ng video na ito? Ala. Hindi ko na po masasabi. Hindi ko po alam. Hindi niyo na po masasabi. But sa palagay niyo po ba, yung mga kasama niyo sa dinner sa Hong Kong ay kasama dun sa pagpapalaganap ng peking video na ito? Hindi po, Mr. Chair. Hindi masasabi. Okay. Hindi po sila kasama. Hindi po sila kasama dun sa paggawa ng video. Okay, kaso lang kasama po sila sa pagpapalaganap at pagkalat ng video. Mr. Chair, meron pong mga DDS vloggers na hindi po nag-share ng video. Okay. And meron din pong nag-share. Meron din po. Karamihan po na nag-share is yung mga vlogger na yung may mga YouTube, yung mga may revenue makukuha, yung mga small-time vloggers. Okay. Ang sakit! Grabe ka no, small-time vloggers! Uy! Ano ba mga DDS? Small-time pala kayo Kaya kahit peke, pinagpapatulan nyo kasi small-time lang kayo Ay, grabe. Talay. Okay. So, kayo, did you share this video? Hindi po, screenshot. Oo. So, Miss Pebbles, Miss Pebbles. So, ano sa palagay ninyo ang dahilan kung bakit magpapakalat ng ganitong peking video na namukhang binigyan pa ng oras, panahon at pagsisikap para enhance ang isang peking video at palabasin na peke? Bakit pa? Para pabagsakin po si PBM. Ay, nako, yan na. Yun pala yun, para pabagsakin lang, yun talaga yung kanilang intensyon. Pabagsakin lang si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa peking video, mapapabagsak nyo. Ang tatangan nyo naman. Diba? Ang tatangan nyo. Pero yun yung peking video, pababagsakin nyo yung gobyerno. Ano ba namang pag-iisip kayo meron, tuloy. PBM. And how do you come to that conclusion para pabagsakin ng ating presidente? Kasi galit na po sila Galit na sila. Galit na pala kayo Hindi totoo. Galit na ho sila. Kasi talagang mga kababayan siya laki ng binabayad Oo. Hindi wala akong umuubra. Bakit sinasalaga ng mga vlogger Hindi ba? Kaya malaking bagay yung mga kasama nating mga vlogger na sumasagot sa lahat ng mga fake news nila. Paano na kung walang vlogger na sumasagot sa kanila? Wala kumukontra. Ano kaya mangyayari, mga kababayan? Wala na. Oo, maniniwala na lang kayo sa kanila. Di po ba? Okay. So, Mr. Chairman, this is precisely the reason why we conduct hearings like this, Ito, halatang halata peke. But of course, upang mag-instigate ng disgust, galit sila, Jackpati. Galit sila. Ito na. Instigate ng galit at ipaya ang isang nakapwesto and for this case our president, some people would go to the extent of using AI deepfakes to alter videos and to come out with fake news that destroy the very credibility of certain individuals.
And unfortunately for this case, the individual happens to be our president. Oh. And of course, that has more and greater ramifications dahil presidente po siya ng bansa. Kung ordinaryong mamamayan lang yon, siguro ang ramifications nun patungkol, siguro makakapekto lang sa kanya yung pamilya niya. Kasi dito, bansa na po ang pinag-uusapan natin. Correct, bansa ito. Baka akala nila kapitbahay lang eh. Baka akala nila mga kababayan, yung kumari lang nila na kinainisan nila. Hindi nila alam, bansa yung pinapabagsak nila. Kung mapapabagsak nyo, sa pamamagitan ng isang chismis lang na gawa-gawang video, pambihira naman kayo. Hindi ho ito, labanan ng first kabit. Kung labanan ng first kabit, baka pwedeng umubra pa yung mga video nyo. Pero hindi eh. First kabit lang yung nagpapakalat dito. Oh. Sino naman yung first kabit? Eh, di ba si Maharlika yun? Tuloy. And this is the reason why we really need to come up with clear legislation and policies para hindi na po maulit ang mga ganitong pamemeke ng video para lang manira ng tao. Pinasasalamatan ko po si Ms. Pebbles para sa katapangan ninyo. Bayani! Bayani si Mami Pebbles? Uy, Mami Pebbles, pinuri ka! Sabi hinahangaan ka raw. Siya tapangan mo. Naku, bayani ka na. Mami Pebbles, ikaw bayani. Si Maharlika, mga makapili. Ganon ang tingin sa'yo ngayon ng mga tao. Si Mami Pebbles, bayani. Si Maharlika at si Roque, makapili! Our beloved Boss Mike!